Kilala ang Maynila sa maingay, mausok at nagpapatuloy na buhay sa kalsada. Araw-araw, libu-libong mga baha ang dumadaan sa lansangan, busina ng jeep, ingay ng mga tao at lamlam ng gabi. Sa lungsod na laging nagmamadali, may sining na lantad ngunit hindi napapansin. Ang jeepney signboards, parihabang karton, isang paintbrush, neon enamel at itim na pintura. Sino ang mag-aakala na ang simpleng mga materyales na ito ay ang gamit sa paggawa ng mga makukulay na signboards na naglalaman ng mga ruta ng Sa lansangan? kahabaan ng Commonwealth Avenue ay matatagpuan ng isang pwesto na nagsusumigaw ang kulay dahil sa mga jeepney signboards na nakapalibot dito. Dito ay aming natagpuan si Ate Rose, ang may-ari at ilang dekada ng gumagawa ng mga jeepney signboards na may iba't ibang laki, kulay at latag. Ako si Rose Monte de Ramos, ah, 48 years old. Dito ako sa North Fairview nakatira, dito mismo. Mga anak ko, puro mga anak ko lang kasama ko. Ang mga anak ko, 4, 5, ganyan. Ay siyempre pa ano-ano na may mga apo-apo na, oh. Nagsisimula ito, 1994, 93. Pero itong puwesto na 'to, 2003. Nandun yung tinatayo sa FCM sa tapat yung tinayuan na McDonald's, 'yan. Una kasi nito kaya ito yung pinakauna namin ano, ang asawa ko ay nag-aaral sa arts, oo. Tapos, hindi man niya ibig sabihin hindi siya nakakapag-graduate dahil nag-asawa na, gano'n, trabaho na. So, hindi na rin niya naisipan. Lalo nung may mga anak na, siyempre nung makabata na lang nag-aaral, ganyan. Tapos, ito na yung ano, simula ano, hanggang ngayon. Sa ngayon po talaga medyo tagilid kami lalo pero sa ngayon medyo nakakabawi. Hindi katulad ng pandemic talagang sarado kang nakakatakot ng pandemic dahil ito lang yung inaasahan naming pandemic, wala, sarado talaga. Wala wala kaming display dahil wala naman talagang bibili ng mga gano'n, 'di ba, wala namang biyahe, walang display pero bukas kami kasi minsan may nagpapagawa ng mga sasakyan, tapos yung mga plaka ng sasakyan mga private ano, ganyan. Kahit papaano meron ponti. Nabanggit din ni Nanay Rose ang proseso kung paano ito'y pinitinda ng masinsinan. 'Pag ginagawa 'to saglit lang, ang problema ay pagka ganito na siya, naka-ready na 'to. Pero bago mangyayari ito mahirap, marami kang pagdadaanan paano mapunta ng ganitong itsura. Pero pagka naka-ready na siya ganito, gagawin mo na lang madaling gawin. Ang problema matagal matuyo, mga 2 hours at iba-iba naman ang ano, itong dilaw at saka pink mga reflectorize yan, ganyan. Pero yung itim, ganyan, mga enamel lang yan, mga pang-lettering, enamel lang naman mga gano'n. Kasi depende kung kunwari sa mga ganito, ganyan mga enamel, kung kasi nagle-lettering din kasi kami sa mga pader, mga gano'n, mga lapis lang, eh. Depende sa klase kung ano yung pagsusulatan. Bakit kasi mula noon hanggang ngayon hindi naman kami ano, kahit pa magtaas. Ayun lang medyo kasi nung kapanahunan talaga, mga maliliit pa yung mga anak ko para simula na 2025 gano'n. Oh, 25. Ngayon nga, nakailang taas-taas na, 'di ba, taon-taon or anong wala pa rin, ito ngayon magkano lang naman 'to sa amin, ₱50, may 60, depende. Sa kabila ng maliit na kita, ibinibenta niya ito ng mura sa mga bus driver at konduktor. Depende lalo sa mga konduktor kung ano lang yung kaya sa budget nila binibigay ko sa kanila kaya yung mga ano, mga konduktor, mga driver naintindihan ko sila. Dahil sa kanila din naman ako kumukuha ng kita na para ipanggastos ko sa mga anak ko. Para kay Nanay Rose,
Kahit namamayagpag na ngayon ang mga sining na digital at computerized, hindi mawawala bilang isa sa pinagmamalaki na kakayahan ng mga Pilipino ang sining. Para sa atin kasi ito yung pinakaano talaga tulad ngayon 'di ba nga mga computerized na. So iba pa rin yung ganito na gawa sa kamay ng tao. Pero ito talaga yung pinakaano ng Pilipino 'di ba? Mula siguro noon ito naman talaga yung pinakaano, kahit nga mag-aral tayo ang arts hindi nawawala, talagang nandiyan yung subject. So ibig sabihin, kahit tatanda kami or ano, talagang hindi mawawala ang arts, kailangan talaga. Kahit pa may mga computer, iba pa rin yung gawa ng tao. Nakikita ni Nanay Rose ang paggawa ng signboards hindi lang para kumita ng pera. Para kay Nanay Rose, sining ang yaman na mas maituturing niyang mas mahalaga kaysa sa salapi. Wala akong ganyan. Wala akong ganyan kasi, ewan ko basta ang katwiran ko lang, para sa'kin, bukod dun sa mga negosyante iba sila, pera ang pinag-iipunan nila. Ako hindi, kasi ang katwiran ko ang pera nakikita ko 'pag nagtrabaho ako kaya kong kumita ng pera. Paano ka magtatrabaho kung wala kang materyales? So, para sa'kin 'di baling tambak ang 'di baling wala akong pera sa bangko at least yung mga materyales ko tambak sa bahay ko. So, kahit dito marami yung mga nakasako-sakong mga ganito na 'yan, nakakatulong na. Pero pera sa bangko, wala akong pera sa bangko, ganyan. Mga materyales lang. Para kay Nanay Rose, higit pa sa paraan ng pagkita ang paggawa ng signboards. Ito ay isang pahayag na ang mga Filipino ay may likas na koneksyon sa sining, na ang ating kakayahang lumikha ay hindi nasusukat sa kung ito ay nakasabit sa isang museo o may papuring banyaga. Madalas, ang sining ay nakikasalamuha sa araw-araw nating pakikibuno sa maingay na syudad. Sana tayong mga Pilipino hindi natin kahit sabihin nating puro computerized, mga iba na ano ngayon, sana hindi pa rin natin kalimutan dahil ito yung ano ng Pilipino talaga, pinakaano talaga sa atin na Pilipino, magagaling tayo pagdating sa art. Tayo yung pinakamagaling gawa. Ito ba ay nasusukat sa pagiging eksklusibo sa galeriya? O bilang isang anyo na laging nakakalubilo ng masa? Ako si Sean Malinaw. Ako, si Ronwell Barde. Ito, Ito ang ang Tam Tam Witness. Witness.